Isang araw matapos ibigay ng London Court ang joint custody sa labi ni Congressman Iggy Arroyo sa kinakasama nitong si Gracie Buna at sa anak ng kongresista na si Bernardina Arroyo Tantoco, humarap sa telebisyon si Aleli Arroyo, legal na asawa ng yumaong kongresista. Sa programang unang hirit ng GMA7, iginate niya na ipinaglalaban lang niya ang pagpapauwi ng labi ng kanyang asawa para sa kanyang anak. Napatawad na raw ang taong nagkasala sa kanya pero hindi pa raw siya handang harapin ito. Pakinggan po natin ang ilang bahagi ng panayam na yan. Anong reaksyon nyo na dun sa nalaman nyo na yung korte sa UK, binigay po yung kustudiya ng labi, no? Dito po kay Gracie Buna at dun sa isang anak niya, si Bernardina Arroyo Tantoco? Legal ho lahat yan eh. Ang importante sa amin na i-recognize ang Philippine law. Hindi namin i-recognize ang UK law. So, matagal na pong namatay ang aking asawa. Maglambas na ng 20 days. Ang gusto lang namin talaga ay maiuwi ang katawan niya sa amin. So, ito lang ho talaga yung pinaglaban ko na mauwi sa bahay namin at sa anak ko. Dahil request din nung anak niyo po, no? Hindi sa request nung umpisa na prinamis ko sa kanya na dadating na yung father niya. So, masaya siya. So, naging commitment na. And ang lakas ng tiwala niya sa Diyos eh. Kasi sabi niya, you can do it, Mom. Saan ko kukunin yung you can do it? Thank you. So, every day, yun yung lakas ko na you can do it, Mom, you can do it. Na finally, kagabi, sinabi ko, uuwi na sa bahay. So, yun yung... Ano po yung naging amicable settlement? Na 2 araw po sa inyo muna? Tama ho ba? Nagugulat nga ako dun sa lawyer kanina eh. Dahil sabi namin, pinag-usapan namin sa huwes na walang pagsasabihin. Walang sasabihin muna hanggat may order. Okay. Yun. So, sa akin po, ang... Pero malinaw, maiuwi sa inyo po? Malinaw ho na mauuwi sa amin ng 2 araw po yun? So, yun lang ho ang hinihingi ko noon pa. I had to go to the Philippine court to do that. And I'm very happy that the judge has considered that in the compromise. Pasagutin lang kita sa binanggit ni Atty. De Vera kanina at alam ko na monitor mo rin yung kaya nagtagal ito dahil yung sa pag-giit mo raw na huwag sumabay si Miss Gracie Buna sa labi ni Iggy sa aeroplano? Wala ho akong alam sa ganun. Kasi wala naman ho sa discussion nun. Baka yung between the lawyers. Okay. Doon sa kasal, narinig niyo yun, yung sa unang kasal niya na ano yung sinabi? dahil daw ho hindi ito narehistro sa Quezon City, so yung kasal po sa inyo ay null and void. Ang importante ho yung marriage certificate. Okay. So, ang marriage certificate, kinasal ho kami dito. At yun ang ebidensya. So, wala na kaming kailangan gawin. Ako yung legal wife. So kung gusto niya, bahala na sila kung ang gusto nilang gawin. I-prove nila yon. Yung mga pinirmahan daw po sa Amerika na mga last will o mga wishes o ganon, sabi nila dapat daw yun ang mangibabaw kesa daw... Hindi naman valid yun eh. Okay. Nakita ko na, hindi ako lawyer pero isang tingin, scrap of paper ang sabi ni kung hindi, siguro sa Tagalog, basura. Basura. Anong reaksyon niyo ni Atty. Kapunan dun sa desisyon ng UK Court na pinagbabayad din kayo ng at least mga 6 million pesos dun sa mga legal na gastusin, yung repatriation, saka dun sa storage expenses din dun sa funeral homes dun sa London? Unang-una, hindi naman kami yung gumastos nun. Hindi naman namin kasalanan yun. At pangalawa, hindi namin ni-recognize yung UK courts. Ang nire-recognize namin ang Philippine courts. Kami ay Pilipino. Pilipino si Iggy, Pilipino yung isang babae doon, Pilipino ho ako. Ililibing siya sa Pilipinas. So, bakit tayo makiki-UK? Diba? Pilipino tayo. Ang ating batas na susundin ay ang sa Pilipinas. So ngayon itong inyong ipinaglalaban po sa labi mas nangingibabaw ho yung sa anak ninyo kaya sa pansarili? Para sa anak ko. Kaya ang usapan ho is with Bianca and Dina. Yun lang ho ang discussion namin kahapon with the judge. Si Bianca, si Dina, at yung anak ko. Yun lang. Huwag niyong kalimutan, kapatid niyo yan. At saka trinato ko silang
parang tunay, yung parang buong anak. Ito rin ba yung paliwanag mo sa anak mo para maunawaan din? Hindi ko na kailangan paniwanan sa kanya kasi ang faith niya napakalakas. Siya ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ano yung pinakamasakit na naramdaman mo? Nawala na lahat ng sakit kasi alam kong darating na siya. Pati ang galit. Ang galit, kailangan kasi wala nang dapat na galit. Mahirap sabihin yon pero kailangan wala nang galit. I have to be peaceful for him to go up to heaven. And we need a lot of prayers for that. A long time in the sacrament, the Blessed Sacrament, mga ganun. Forgiveness. Mahirap, pero I've forgiven the people. What we have to really denounce is the sin. So, yan ang kalaban natin yun. So, ready ka na rin Pagkasasama. harapin kung sino yung kasalukuyan niyang nakasama bago siya Yun ang yumao? hindi ko pa pinagdadasal, hindi ko pa, yun. Yun ang hindi. Mahirap. Tao pa rin ako yun, di ba? So, ang nag-usap dito mga abogado at kayong hindi pa? Hindi. Ang nag-usap po yung mga sa judge, yung mga abogado, tapos si Bianca, si Dina, tapos si Dina tinawagan si Bianca sa London. So, yun lang po. Simple lang ho. Simple lang ho. Kailangan lang ho namin mapauwi sa bahay. May mensahe ka bang hindi mo nasabi kay Iggy? Na mahal siya ng Diyos. Pinagdadasal namin siya na makarating siya sa langit. Kasi matagal nang pinag-aawayan to that hopefully the peace, we will give you a dignified burial.